Isa na namang barkong dumadaan sa Strait of Hormuz ang inatake sa gitna ng patuloy na tensyon sa mahalagang shipping route. Ayon sa United Arab Emirates, tinamaan ng missile ang isang tanker na kaugnay ng state-owned oil company nitong ADNOC habang dumadaan sa strait. Wala namang iniulat na nasugatan sa insidente habang naapula rin ang sunog na sumiklab sa barko. Wala pang agarang pahayag ang Iran sa partikular na insidente, pero nauna nang iginiit ng Tehran na tinatarget nito ang mga barkong hindi dumadaan sa itinakda nitong ruta. Kinundi na naman ng Oman ang sunod-sunod na pag-atake sa mga barkong dumadaan sa strait at nagbabalang maaaring maapektuhan nito ang isinasagawang negosasyon. Sa kabila nito, kinumpirma ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na nasa huling yugto na ang pakikipag-usap nila sa Oman. یک مسیری از قدیم وجود داشته که معروف هست به TSS. این مسیر خب با توجه به آنچه که در جنگ پیش آمد باید حتما جابجا بشه. ما در حال مذاکره هستیم برای یک TSS جدید ولی با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی که این مسیر خواهد داشت Tinatalakay ng dalawang bansa ang bagong traffic separation scheme o ruta ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon kay Araghchi, hindi na katanggap-tanggap sa Tehran ang dating shipping route dahil sa mga nangyari mula nang sumiklab ang digmaan. Habang inaayos ang mga teknikal at legal na detalye ng permanenteng ruta, isang temporary shipping route muna ang binubuo ng Iran at Oman. روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع‌بندی بکنیم. Sinabi ni Araghchi na napag-usapan na ng mga Navy ng Iran at Oman ang mga detalye at kasalukuyang isinasapinan ang mapa ng bagong ruta. Para naman kay Iranian President Masoud Pezeshkian, ito na ang pinakamagandang panahon para makabuo ng kasunduan dahil nananatili aniyang matatag at nagkakaisa ang Iran. Gayunman, binigyang diin ni Araghchi ang pagkakasundo sa bagong ruta ay hindi otomatikong mangangahulugan ng muling pagbukas ng Strait of Hormuz. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگی هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. Kabilang sa mga kondisyong inilatag ng Tehran ang kompensasyon mula sa Estados Unidos para sa umano'y paglabag nito sa Memorandum of Understanding na nilagdaan noong Hunyo. Giit ni Araghchi, nagsimula ang kasalukuyang problema sa Hormuz nang maglatag umano ang Estados Unidos ng mga bagong ruta para sa mga barko na labag sa napagkasunduan. Maging ang Iranian Revolutionary Guard Corps ay nagsabing hiwalay sa Iran-Oman negotiations ang usapin ng muling pagbukas ng Hormuz. Ayon sa IRGC, magbubukas lamang ang strait kapag tinanggap ng Washington ang mga kondisyon ng Tehran, kabilang ang pagtigil sa US naval blockade at mga banta laban sa Iran. Samantala, sinabi ni US Vice President J.D. Vance na may progreso sa usapin pero marami pang kailangang ayusin para matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga barko. Paulit-ulit na ring ipinahayag ni US President Donald Trump na malapit nang makabuo ng kasunduan, bagaman nananatiling magkaiba ang paninindigan ng Washington at Tehran sa mga kondisyon para sa Strait of Hormuz. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.